Yung balisin, Mm, ganito daw yan eh. Di ba balisin pang social lang yan. pang-sosyal. Pang mga politiko lang, pang super mayaman. Yung 8,000 po yung breakfast dyan eh. 8,000? Tapos mag-helicopter ka bago ka makarating. Breakfast lang yan? Breakfast lang, Breakfast tapsilog. lang, tapsilog? Mas masarap pa yung Magkano? kinain natin kanina eh. Magkano? 8,000, tama ba? Di ba? Yung 100 yung turon. 400 yung turon. Ayan. Pag ganyan ang halaga, yung almusal ko, hanggang hapunan ako kakain. November 21 ay World Fisheries Day. Para sa isang archipelago, pinapaalala sa atin ng araw na ito ang kahalagahan ng pangisdaan sa ating pagunlad bilang isang bansa. Rekurso, dieta, seguridad sa pagkain, ecological balance, biodiversity, at syempre, kabuhayan ng milyong-milyong mangingisdang Pilipino. Ito si Rose B. ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natunton ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang fisheries, isang amazing sector considering na almost 3/4 ng mundo ay katubigan. Pero sa Pilipinas, hindi amazing yung kanyang ekonomiya. At sa katunayan, ang mga mangingisda ay poorest of the poor. Kaya Kaps, 3 bagay lang ang pag-uusapan natin ngayon. Sino ba ang mga mangingisda? Ano ang daluyong o hamon o unos na kanilang kinakaharap? At ano yung kanilang mga kampanya? So Kaps, saan ba natin makikita yung mga mangingisda? At ano ba yung profile nila? Pareho tayong hindi na... Nangingisda ka ba? Ako, nung mga sinaunang mga taon ng aking kabataan, nangingisda din ako noon. Nangingisda. Pero mas sa ilog at saka sa kabukiran. Oo, no? Hindi Yung sa may dagat. katubigan. Katubigan. Inland. So yung kalakhan po ng ating fisher folk na Filipino fisher folk. Sa base doon sa BIFAR, Fisher Folk Registry System, noong taong 2023, sinasabing may halos 2.3 million yung ating mga fisher folk, mga mangingisda na engaged yan sa iba't ibang aktibidad ng pangingisda, no? Pangingisdaan at aquakultura at karakhan dyan o mayroon dyan ay nasa sa culture fishing na Sa capture. sa capture fishing na Ng kumakatawan huhuli, sa mahigit 50% ng kabuang pag hinanay-hanay natin sila na ang kabuhayan ay nakabate dyan sa capture fishing. Sumusunod dyan yung sa aquaculture na may 11.4% at 11.1%. Yung sinasabing gleaning, ito yung parang doon sa mga mabababaw na Opo. lugar doon ang isda. Parang kinakamay. Oo, kinakamay nila. Fish vending, siyempre 7% at fish processing 2%. At sila ay matatagpuan sa, magbabanggit tayo ng mga 10 major fishing grounds. Oo, marami tayo dahil sa tayong archipelago. Sa Sulu Sea, sa Visayan Sea, Moro Gulf, Bohol Sea, Saragay Gulf, o Tico Pass, at sa West Philippine Sea, na bahagi na dyan yung Lingayen Gulf, sa Leyte Gulf, Davao Gulf, at sa Babuyan Gulf. So nandyan sa yun yung nangungunang major fishing natin, Opo. grounds. Pag sinabi nating major fishing ground, talagang malalaki po yung huli dyan. Ibig sabihin ay binibigyan niya tayo ng, sabi ng BIFAR, ng food security or at least yung pangangailangan natin sa isda or sa fisheries products. Dati ang sukatan namin nung high school ako, sa pangangailangan daw natin sa iodine. Kasi isipin nyo, nung araw, tayo ay archipelago pero grabe yung kakulangan natin dyan sa sa iodine at saka sa kalusugan, no, para sa ating nagaling sana sa fisheries. So binabanggit natin 2.3, tama ba Kaps? 2.3 million fisher folk, pero according sa BIFAR yan, na pwede nating questionin na yan lang yung nahagip ng kanyang survey at registration. At sabi nga ni Kaps ay 1.17 of which, 1.17 million ay nasa capture fishing
o yung nangingisda talaga, nanghuhuli, 261,000 lang ang nasa aquaculture at yung iba't iba pang mga gawain yung na namumulot, no? Kung nakakita na kayo ng mga namumulot ng sea urchin o yung kahit yung mga shells, no? Ang tawag nila doon sa English ay gleaning. So bahagi yan ng fisheries. Tapos yung nagtitinda. Yung agad-agad, no, makikita natin sa mga baybayin, pagkahuli ay tinitinda na. So, sa total niyan ay binabanggit din ng BIFAR na 2.3 million caps, 1.9 doon ay considered small-scale fishers. So, sabihin, maliitan or marginal halos yung kanilang pangingisda na nagpapakita, no, ng pagiging Pati yung kanilang atrasado. atrasadong kagamitan sa pangingisda. Yes. Ano Kaps, yung tiningnan namin, parang sabi ng BIFAR, may 370,000 daw na fishing vessels registered. Of which ay 5,090 ay commercial. So, ibig sabihin, 1.5% lang ang commercial fishing vessels at the rest ay tinatawag nating municipal fishing vessels. Doon yung small scale. Tapos nung tiningnan natin, yung bagong rehistrong mga bangka na 1,125, ito lang taon na to, or hanggang Mayo yung datos, 332 lang dyan ang commercial fishing vessels. Ngayon, ayon po sa Census of Agriculture and Fisheries, itong mga boats, no, nagbilang sila, yung mga boats out of 2,923 boats na nahagip ng census, 1,623 dyan ang demotor at may katig. Pero katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Caps, parang yung motor lang naman yan ay 3 tons . So parang hindi masyadong nakakalayo doon sa municipal waters. So ganun yung, kumbaga kung paramihan na rin lang ng palakpak, makukuha natin yan sa ating mga municipal fisher folk bilang sila ang dominante at majority sa ating mga mangingisda. Nabanggit mo, Caps, yung gear. So, sabi natin, paano makakalayo kung hanggang 3 tons lang yung kakayahan ng bangka? At less than pa. Dekatig. Oo, kasi pagka mataas yung tonnage, minsan wala nang outrigger o kaya parang yate. Pero ito talaga karamihan ay dekatig, demotor na 3 tons. Hindi siya masyadong makakalayo. Pero sabi mo nga kanina, karampatan din dyan, ano yung klaseng gear yung ginagamit niya. So lumalabas din sa census na karamihan sa mga 48% ng gear o ng kagamitan sa pangingisda ay yung tinatawag na handline. Pangangawil yan. Pangangawil. So parang kawil. meron ding handline na ibababa mo na nandun tapos kakawilin pa rin yan, di ba? Crab lift net. Ano na sa Tagalog yun, Gaps? Ito yung bintol? Ito yung parang basket. Bababa mo lang yung basket, tapos basket na butas-butas, makakahuli ka. Dredges, parang rin to parang kawil din, pero maraming nakasabit. So, ang suma nun, 48% po ay medyo atrasadong kagamitan. 35% lang yung bottom set na binabagsak na yan. Hanggang seabed na lambat. So yan yung medyo 3 to 5 na katao rin or more, no? Yung pwedeng maliit lang, 35% of the gear or of the fishing entities kung tawagin sa census. Tapos 12% yung drift net. Binababa mo lang yung yung sabi mo yung pwede namang nakaibabaw lang, tapos nandun yung
yung pain, Ah, tapos saka ka makakahuli. mm. So, napakapasibo po ng ating mga pangingisda. Passive gear, no? Dominantly passive gear, dominantly small scale fisher. At dyan tayo magsisimula nung ating talakayan kung ano nga ba yung inaasahan sa ganung klaseng antas, no, ng produksyon at ng mga kagamitan. So, siguro nagtataka tayo, sabihin natin, pero binanggit na may commercial. Oo, pero ang municipal, ano po natin, ano nga ba yung sabi natin kanina, municipal fisher folk ay about 52.4% sa census. Mhm. Sa entities caps, hindi tao ang bilangan sa census ng PSA, kundi yung non-household entities, sabi niya 52.4% ay municipal, 47.6% ay commercial. Pero nung banggit mo kanina, ang binilang na natin sa 2.3 million na tao, 1.9 doon overwhelmingly ay may be considered municipal, inland, Mhm. tapos hiwalay pa yung nasa aqua farms or aquaculture. Meron tayong nalikom din na data kaugnay naman dun sa nakaraang 2 dekada yung volume ng catch niya, 'di ba? Opo. Meron tayong ano, yung average sa nakaraang 2 dekada at yung pinakamataas na ano, na annual Mm. catch, 'di ba? Ah, na binabanggit. Naitala mo yata yun, eh, Mm. 'no? Um, Sabi natin, sige nga tingnan natin kung ano nga ba yung kakayahan ng Pilipinas, 'no, Hmm. sa produksyon. Lumalabas na nasa 4 million metric tons tayo ngayon. Mhm. At sabi niya doon, ito na ang pinakamababa sa loob ng 2 dekada. Mm. So nakikita natin, galing tayo nung 2010 na pinakamataas na yon sa 2 dekada, 5.2 million metric tons. Mm. So ang kuwentuhan natin ay, ano ba 'to, talagang wala nang gustong manghuli o wala nang mahuli? Oo. Mismong ang gobyerno sinasabi niya na kumonti yung, tinatawag nating fish tax o yung yield, 'no, yung kayang, ibigay na biyaya ng karagatan. Pero dun sa na-discuss na natin, ay medyo may kahinaan din talaga yung kagamitan at yung ating mga mangingisda na makapalaot at the same time ay mamaksimisa niya kung ano yung kayang i-offer sa kanya nung fisheries, sector or fisheries resources. Kaya ngayon nandun tayo sa napakababang produksyon ng 4 million metric tons at, tinatantya natin na liliit pa yan sa darating na panahon. So, may gano'n 'no, mababa yung produksyon natin, mababa rin yung technology, napakaraming, mangingisda ang nakaasa dun sa kabuhayan na 'yan, pero yung, binibigay ng ano sa atin, ng, karagatan ay parang hindi maximize or hindi rin kinakaya. Ang gusto kong banggitin dito, Caps, yung gobyerno hindi naman na niya nasa-survey, kung Ah, ilan yung isda sa dagat. ay hindi. Kasi ano yan, eh, yan yung sinasabi ko nga na may kaibahan pagdating sa determination ng volume of production, eh, 'di ba? Opo. Sa crops, Sa saka agrikultura. sa fisheries. Mm. Kasi sa crops nakabase sa yield yan, eh, annual yield, 'di ba? Ng Yes. kada pananim, 'di ba? Yung isda naman, eh, nakabase sa kung ano yield mo, nakabase sa catch, 'di ba? Either marine capture fishing or, sa inland, Mm. oo. Ah, pero yung isda nandun sa tubig yun, eh. Ibig sabihin fish stocks yan, Andiyan eh, na. andiyan yan, eh, 'no? 'Pag binigyan mo ng kakayanan yung pinakamaraming mangingisda nating maliliit, nasa small scale, 'no, ng kakayahan at yung teknolohiya, kagamitan nila sa Mm. pangisda, aakyat yung sa municipal ano, Yung catch, yung yung catch, production yung mismo. production Mm. mismo, aakyat yun. Kaya nga
magandang idagdag diyan yung trade balance natin sa import and export, Yan na. volume sa fisheries, sa sector, Halimbawa, sinasabi sa nung 2023, ang volume ng export natin nasa 255,000 metric tons lang. Pero yung imports natin, yung volume ng imports natin to 547,000 metric tons. So may parang neto ka ngayon na parang net imports Negative. mo na negative diyan ay mga ilan? 300 almost. Hmm, Mahigit kumulang 2023. 300,000 metric tons. So, yan yung palaging kasi ang DA at saka ang BIFAR, Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pag may kalamidad na't bumagyo na, sabi nila, kaagad ang epekto niyan, bababa yung supply ng isda sa palengke. Oo. Kaya kailangan nating umangkat. Hindi siyempre certificate of necessity to import yun. Ganun ang basehan. Pero hindi naman nawala yung isda nandun sa tubig So ang kailangan mo lang tulungin yung mangingisda kung nasira ang bangkang pangisda, ditulungan mo. Para nang sa gano'n mabigyan mo ng kakayanan na mas marami pa rin kahit simple pa ang kagamitan na makapangisda at hindi ka umasa dun sa pag-angkat ng anumang produktong isda, kasi paglabas din ng dolyar yan So ibig sabihin napakalaki ng potensyal para pataasin talaga yung yung volume ng local production natin sa fishery sector, lalo na parang sa nakaraang parang 2 dekada, on the average parang flat parang walang May mga decline yan, Caps. may decline May pa babagsak din Oo. talaga. Umabot So, pa tayo ganun. sa 3 million lang metric tons yung ating production. Tapos may pagtaas, gano'n. Pero nagulat ako dito sa binanggit nyo na mahigit kalahati na ng imports ang trade balance ay dahil negative siya, no? Negative, Oo, na parang madaming nilalabas na issue yan Di napag-usapan natin, napaka-atrasado pa rin ng technology. Mayaman ang Pilipinas sa fisheries resources, pero yung technology na binibigay natin sa ating mga mangingisda ay napakababa, no? Pasibo yung kanilang gear na ginagamit, hindi yung aggressive. Aggressive in the sense na yun nga, sabi niyo kung may kaunting unos o bagyo ay pwede pa sanang palaot, no? Kung meron tayong ganong mga kagamitan. Halimbawa, mapasobra ka ngayon, meron ka sanang preservation o meron kang storage pero wala. Kasi yung Kasi maliliit pwedeng na yun yung stock mangingisda mo kahit naman medyo masama ang panahon, pwede naman lumaot yun dun sa loob ng 15 kilometers from the coastline Oo. 'di ba? Pero dahil pagsama lang ng panahon, lumakas lang yung hangin, tumatagilid na yung bangka, Ayun nga. 'di ba? O Kahit lumakas ng nagkati konti yung alon, kahit may hindi na mangingisda, 'di ba? So ibig sabihin, kahit dun sa within the 15 kilometer area na yon, 'di ba? Na kaya nga lagit lagi makikita natin yung malakas na batayan at katwiran para sa maliit na mangingisda na talagang kanila yung 15 kilometro. Yun. Yun Oh, 'di nga ba? yun, Caps. Yun yung, tingin ko yun yung pangalawa nating usapin, no? Ano ba yung mga unos o yung mga yung malalaking alon, yan, na humahamon talaga dun sa ating mga mangingisda, sa kalakhan ng ating mga mangingisda. So nabanggit niyo na yung 15 kilometers, baka pwede nating ipaliwanag, ano ba yung naging problema diyan sa 15 kilometro? Doon kasi sa probisyon ng Fisheries Code of 1998, Republic Act 8550, partikular yung sections 18. Yung sections 18, 19, and 21 yan ang Article 1. Sa Section 18 kasi niya, yung use of municipal waters. Provision yon sa paggamit ng mga municipal waters. Yung Section 19 naman, registry naman ng mga fisher folk yan, ng mga mangingisda, Okay. organisasyon nila, mga kooperatiba nila. Yung Section 21 naman, yung priority ng resident municipal fisher folk. Ganyan yan.
Yung gamit ng sa gamit ng municipal waters, dito ngayon may loopholes, na mga ano, Kasi yung yung LGU, Local Government Unit, through dun sa kanilang local chief executive, siyempre mayor 'yan, no? Mayor, si Mayor. Sa pamamagitan ng karampatang ordinansa, puwede siyang magbigay ng permiso, no? Na dun sa mga small and medium scale fishing vessels. Commercial. Commercial 'yan, no? Doon sa pagitan ng 10.1 kilometer hanggang doon sa 15 kilometer, doon 'yan, na pumasok yung commercial fishing vessels, no? Doon, may gano'ng poder, yung local government unit through the chief executive na bigyan ng permiso, pahintulutan yung mga commercial fishing vessels makapangisda doon. Basta sinasabi nila yung lalim hindi bababa, hindi yung ibig sabihin, Hindi bababaw. hindi bababaw sa 7 fathoms. 7 fathoms. So yan yung isang loophole na ano, So kaya ang solusyon ba doon para kung gaano man ang fish stock doon sa lugar na yon, no? Ay hindi pwedeng bigyan ng kakayanan yung maliit na mangingisda na makapangisda doon. Ibig sabihin na at kinakailangan mong papasukin yung commercial fishing vessels, di ba? Dapat yun ang sasagutin dapat at solusyon doon. Bagamat sinasabi may, so optional. Hindi naman sa obligatory kung tutuusin. Pero depende yan sa local chief executive. Mabibigyan. Oo. Ganon, Permiso. ng permiso. Pagka ganon, ano yan, lalo na kung may kalamidad, sasabihin nila, may kalamidad, hindi naman kaya hulihin ng mga maliit nating mangingisda, Diba? Pag 7 fathoms na, at mas malalim pa, kailangan papasukin yung mga commercial fishing vessels. So, doon ngayon, yun yung isang ano dyan, sinasabing loophole dyan. Sa Section 90 naman, yung registry. So, kailangan mong irehistro, magrehistro yung mangingisda, pati yung gamit nila. Okay. Bago mo Sa pasukin pangisda. yun, Okay, Gaps, ano ko lang, siguro, ang naaalala ko kasi sa Fisheries Code ng 1998, yung Republic Act 8850, pinapaliwanag nyo yung Section 18. Sa Fisheries Code kasi ay naipanalo ng mga mangingisda na ibigay sa kanila yung 15 kilometers from the Parang shore. dati yata yan, 5 o 6 Parang, opo. Oh, Or from the coastline, 7. So parang hanggang dun lang. Ngayon, dahil iginiit ng mga mangingisda na lakihan yung access nila sa katubigan, ang municipal waters ngayon, sabi natin ay 15 kilometers na lang. However, pinapaliwanag nyo na sa Section 18 ay merong parang provision na ibigay ng local government unit sa commercial fishing vessels ang bahagi ng 15 kilometers, lalo na kung ito ay umaabot na ng 7 fathoms. Yan. 7 fathoms ay parang 42 feet. 42 meters. Tama po ba? Alin? 6. Kilometers dati from the coastline. Napapaano ako, kanta Mula ako doon ng sa 6 Ariel or 7 kilometers from the coastline. So, Hindi po. Ano yan? Hindi. Deep na eh. Sabi Deep. mo kanina Hindi, less than, lalim basta less than 7 fathoms. Oo. Pwede So sila. kung 7 fathoms na, ang isang fathom po ay 6 Hindi na pwedeng pumasok pag 7 Meters. fathoms. feet. 6 feet. May paa pala yung isda. Oo. So, 42 feet ang 7 fathoms. Ito lang po yung gusto kong sabihin, Caps. Maraming baybayin sa atin, biglang lalim. Biglang lalim. Biglang lalim. Samal Island nga lang nagsiswimming ka, mamaya ang lalim na pala. Malalim na yun. So yung mga yun, yung mga mayor ng mga lugar,
ay sinasabi nila, oh, biglang lalim na, sige, pwede nang pumasok. Pwede nang pumasok. Kaya hindi Commercial. malilimitahan doon sa 10.1 Oh, to 15 kilometers from the hindi na. shoreline eh. Basta kung nasaan Oo, yung kaya 7 didikit eh. fathoms. Asang pangpang na yun eh. Kasi nasa ano na talaga. Ayun. Ah, So, ang sinasabi natin, malaking loophole yon ng batas na sa halip, maganda yung sinabi nyo eh, sa halip na bigyan mo ng kakayahan yung municipal fisher folk na suungin niya yung 7 fathoms, oo. Bigyan siya ng nakaka-push pa lang kakayanan. niya, di Oo, ba? oo. Ay binigay sa commercial. Bibigay. Oo, Yun yung gano'n. yung parang nakakaano, no? Parang ganito yun eh. Para madaling yung ano lang ho yan natin. Mm. Di ba yung fishing net? May mga mata yan. Yung mata, yung masinsin, madalang, yung mata ng fishing net. Di ba? Ngayon, yung loophole na yan, parang halimbawa, pag ganito lang ang sukat ng Nakalusot. mata, hindi makakalusot. Pero yung ang ginawa mo, yung fishing net na yon, pinalaki mo yung mata. Oo. Ganun na nga. Kaya yung mas Basket malaking isda, makakapasok hanggang doon sa baybayin. Ganun. Diba? Nakawala! Nakawala. Ngayon, yun ang pwede mong gawin, nakatumbas nun, yung commercial fishing vessels na malaki, Yes. na dapat doon lang sila nasabi yan, 15-kilometer area from the coastline, dahil hindi na talaga kaya yon, di ba? Ganon, yung parang pinalaki yung mata Mm-mm. nung Loophole lambat. talaga. Oh, yun ang loophole eh. Di ba? Yung sinasabi mo doon sa kaya hindi pa yon. Oh, May mata Section na, 8. may Oh. mata ng malaki, nababanat pa yung mata. Sa halip na nylon siguro yon, parang rubber band. Binigay, oo. Oo, kasi nga yung optional kasi sa chief executive eh. Di ba? Mali ka pa. May loophole na, tapos nababanat pa eh. Talong-talong, maliliit nating Talo. mangisda doon. May binabanggit pa kayo, eto pa. Babalating ko pa yan. Yung analogy natin. Yung registration. Ayos na registration. Sabi mo, Section 19. Section Paano 19 ba yan. natin na ano yung... Di kung yung mga mangisda, residente ka doon, Okay. yung magre-rehistro ka, Okay. may lambat ka o may bangka ka, di ba? Tapos, at kung meron kayong kooperatiba o organisasyon, yan. So, may karampatang ordinansa yon, di ba? So, kaya lang, siyempre, pag-uugnayin mo yung Section 21. Ang Section 21 naman, kaugnay yun doon sa mga priority resident municipal fisher folk. Ibig sabihin, kung yung isang mangingisda doon sa kabilang bayan, siya yung may priority. Kasi resident fisher folk siya doon eh. Okay. Okay. Ang sinasabi ng provision ng section na yon, sila may priority na gumamit ng fishing ground na yon at manghuli ng isda doon. O, mukhang nabanat na naman yung provision na yon sa kanya-kanyang mga ordinansa pag hindi ka rehistrado doon sa mga bayan na yon, di ba? Kasi hindi ka resident fisher folk doon eh. Hindi ka priority doon sa pangingisda doon sa fishing grounds nila. So ngayon, nahahati ngayon yung mga isda dyan. Kasi hindi ka pwedeng, kasi ang priority doon yung resident eh, municipal fisher folk eh, hindi ikaw eh. O di ba, nalalabag naman ngayon yung mga pertinent provision na existing laws, pati na ng pertinent provision ng 1987 Constitution, na ang maliliit na mga mangingisda, subsistence fisher folk, ang merong preferential right and preferential use, priority use. Hindi naman sinabi doon sa isang takdang munisipyo lang o municipal waters. So ganun eh, kaya hindi lang na-undermine yun eh. Nalalabag na rin na pagkakait yung karapatan na yon nung malilit na mangisda na hindi resident fisher folk doon sa kabilang bayan. Ang ano kasi, Cabs, halimbawa Lingayen Gulf. Di syempre, ano yan, yan ay may 4 yata na bayan na pwede niyan. So ang binabanggit nyo, kung ako halimbawa ay residente lang ako ng isang bayan, yung buong Gulf ang fishing ground eh. Pag lumampas ba ako doon sa boundary nung
bayan na kung saan ako nakarehistro, ay hindi na ako pwedeng mangisda doon. Pwedeng ako kung liberal interpretasyon ang gagamitin doon, pwede akong mangisda. Oo nga. Pero paunahin mo muna siyang mangisda. Yun yung resident piece of folk. Parang ganon. Paano kung hindi ganon ang liberal interpretation? Hindi lang. Oh, Meron di- tayong mga nabalitaan din sa ating mga kapatid na mangingisda na may mga rules pa sila, may bawal talaga. May mga halimbawa, ito may mga binabanggit na mga nag-ordinance na eh. Bohol, Cebu. Yan, yung may mga nag-issue na Bohol ay ordinansa. Didulman, tsaka Inabanga. Oo, Tapos oo. Cebu, Bantayan, tsaka Bolhoon. Samar, Salcedo. So, ibig sabihin, kapag ang isang LGU nagsabi na, yung mga ano lang ang pwede dito, may paglabag na yun, di ba? Sa May paglabag preferential na. May paglabag na yan. rights. So, kawawa yun. Yun yung binabanggit nyo nung nakarang episode na hinahabol ng mangingisda ang isda, pero pagdating doon sa boundary, yung mangingisda Ang na mahuhuli. ang hinuhuli. Yung isda, malaya yon. Oo. Kaya maganda pa tayo anong isda dahil malaya yung isda, Oo. yung mangingisda ang hinuhuli. Nagbaligtad. yung mangingisda na dapat manghuhuli ng isda, siya nahuhuli. So, saan ka nakakita na? Yung isda ang may kalayaan. Yung isda ang may kalayaan. Kaya yung tao sa tao silang naghulian. Oo, ganon. Kaya ano yan eh. May problema talaga. Kailangang ayusin at ako, dapat sarahan yung loopholes na yan eh. Di ba? Oo. Parang yung meron tayong isang iconic case, yung si Mercedar. Ayan. Malabon yan. Yan. So ngayon, ito Particular na commercial halimbawa. fishing siya. Dito lang, nasa tayo, National Capital Region. Hindi siya pinayagan. Pero ginamit niya yung loophole. Sabi niya, naka 7 fathoms na, pwede na akong pumasok. Nagdemanda ang commercial corporation, fishing corporation, sa regional trial court. Dinimanda niya na parang provided naman daw doon sa fisheries code na pwede siya. Nanalo siya. Tinaboran siya ng RTC. Di syempre, nakarating din sa Supreme Court yung demanda naman ng mga mangingisda, municipal fisher folk at mga organizations. Sabi ng Supreme Court, tama yung commercial fishing vessel o corporation. So, in-uphold yung decision ng Regional Trial Court. Ito yung... Masakit yun, ano? Masakit yun. Ito yung parang sinasabi kong fishing net na dapat nylon yan, hindi rubber stop. Hindi rubber na nababanat. Kasi ganito, sa particular na kaso na yan, doon sa section section 80 na yon, yung use of municipal waters, ang sinabi doon, yung small and medium scale commercial fishing vessels, ay pwede sila doon sa 10.1 to 15 kilometers from the shoreline. Coastline. As soon as 7 yung small fathoms. and medium. Opo. Pero hindi naman binanggit din yung large scale eh. Di ba? So hindi ako covered na doon lang ako sa 10.1. Nakaregister yata siyang medium scale. Kung medium scale siya, nandun Yung siya. paisa, di ba? Pero dahil merong kulatilya kasi yun eh, may parang kondisyon na kapag hindi lang ako pwedeng kung hindi dapat siya pwede doon sa less than 7 fathom eh. Pero dahil 7 fathom yung lugar na niya, hindi na siya saklaw. Kaya libreng-libre siya. Makuha Kumbaga, yun yung parang nabanat yung loophole. Oo. Ang problema, napaka-major. Hindi siya major fishing ground in the sense na yung yield ng area na yan. Pero ang dami pong nakaasa sa pangingisda, municipal fisher folk, sa kanilang kabuhayan. So talagang naano niya silang lahat. Na tsugi, tabi, nahawi niya. At pumabor sa kanya ang mga korte. Siyempre, nung una LGU. Tapos courts. Tapos Supreme Court. Kaya magandang magandang bago ma-resolve yan at maging final executorio naman desisyon na papabor sa mga commercial fishing vessels o commercial fishers,
At kung meron man sanang magiging final executory decision ay pabor sa maliit na mga mangisda, panahon ito para idepensa yung kanilang pagtanggol yung karapatan Yes. ng mga maliit na Karapatan. mga mangisda, no? Samantalang may loopholes yung Fisheries Code of 1998. Yes. Oo. Ayun nga din yung sinasabi nila sa atin na minsan yung batas, ano na lang, guidance na lang, mas mahalaga pa rin yung paggigiit, no? Di kaya kailangan dyan active defense Mm-mm. nung 15 kilometro. Yes. Yun sa ngayon. Hanggang walang lumalabas na pinal na desisyon ng Korte o Korte Suprema, walang jurisprudence dyan. At kung meron man sana na maging final executory decision o resolution ng Korte Suprema, ay pabor sa maliliit na mga mangisda. Sa halip na pabor sa mga malalaking commercial fishers o Yun. commercial fishing vessels. Actually, baka hindi nga magka-jurisprudence yan, Caps, kasi pulo-pulo at talagang devolved din yung pagbibigay ng mga rights. Ano ba tawag kasi yung sabing may give, ano yan? Permission? O ano ba yung binibigay ng LGU? Yung permiso. Yeah. May So, nagiging bibitak-bitak din. Oo. Kumbaga. Yun. So, ang isang pinakamalaking hamon talaga, yung 15 kilometers, yung loophole doon. Pero marami rin tayong nalista na iba pang mga hamon sa pangisdaan na nagsasagka sa access nila. Yung isa, ito yung mga encroachments, yung reclamation. So, malaking issue sa kanila yung reclamation. At ang nakikita natin, pinakamalaki dito, yung Manila Bay. Yung Manila Bay ay ang laki na nung na-reclaim. Hindi ko mapagdugtong yung mga datos Tsaka ang effect at impact niyan, hindi lang naman social economic pati environmental. Oh. Yung cost. Oo, Kung kasi, sabihin lang naman nila ng mga proponents niyan, wala naman mag-i-epekto sa environment natin yan. Lalo na sa pagbaha. Di ba? oo. Hindi naman daw magiging sanhi ng pagbaha. Oo. Sabi- Hindi, simpleng ano lang yan Yung isang baso, kung meron tayong baso ng tubig dito, Oo. di ba? Lagyan ko ng isang matigas na bagay o lupa na kimpal ng lupa, no? Na kasing laki nung kung ano espasyo ng tubig sa loob ng baso. Ano ang mangyayari sa tubig? Liligwak Pero yung lupa nandun. Saan pupunta yung liligwak na tubig na yon? Hindi ba yun ang magiging baha? Simple lang yan. Baso lang ang katapat niyan, saka tubig. Saka isang kimpal na lupa. Patutunayan natin na mali yung kanilang Di ba? Yung isang basong tubig, malinaw yung tubig. O halimbawa, halos puno. Di ba? Kukuha ko ng isang limpak kumpal ng lupa na ang laki niya. Kung ano yung ngayon ilagay mo. Kung ano ang espasyo nung kung ano ang espasyo nung nung tubig sa loob ng ganun lang kalaki. Ilalagay ko ngayon yan dahan-dahan. Yung tubig saan pupunta? Liligwak. Aapaw yun. Aapaw. Saan pupunta yung aapaw na yon? Lalagyan Alam nga daw naman ulit. pupunta ron sa tubig yon. Hindi, sa Hindi flood sa control karagatan. projects. Sa ibig sabihin, doon pa lang, napaka-simple, di ba? May pagbaha. Yung mga sinasabing pupon, hindi, maiiwasan ng baha. Yung pumupuntang tubig doon sa Manila Bay, halimbawa, o karagatan, lalagyan mo ng isang reclamation project doon na tatabunan mo. Re-reclaim mo nga reclaim area Saan na napunta yung tubig na dati umuokupa doon sa espasyo na yon ng tubig? Alam mo, Kap, di ba? simple mong naipapaliwanag. Pero hindi mo nakita ni Mayor. Ayun Ang nakita ni Mayor, ito MOA, Soler, PTEX, New Manila Bay. Malalaking yan mga negosyo yan Kaya nga. Bulacan Aerotropolis, 2,500 hectares yan, taliptip hanggang Ubando. Ang bago ngayon na binigyan ng go signal ng presidente mismo, yung Pasay Harbor Reclamation, 265 hectares. As SM Smart City, dugtong yun sa MOA. Oh, Grabe yan. anong nakita mo doon? Ching-ching! Hindi natin nakita yung lohika nila. Lohika nila ay pera, tubo. Pero yung binabanggit nyo, okay, natabi na Yung mga Manila inis- International Airport ang tawag yan Opo. Tinawag Paglipas kong- ng 10-15 taon, may lilitaw uli
The New Manila International Airport. Panibago yun. Urong-urong. Oo, ganun lang. Eh kasi Ibig sabihin, na-reclaim eh. madali natin ipaliwanag, di ba? Yung dali no ipaliwanag na yon, laging mahirap intindihin yon sa ayaw umintindi. At sa ibang Dahil nakatingin. makikinabang sila, di ba? So, yun lang ang punto nun. Pag yung mga proponents ng Aeropolis, di ba? Kasi tingnan mo, Aerotropolis. kung ang nilagay na lupa dyan ay pinangako kong relocation ng mga maralita na inalis ko dito sa in-city, okay na ba sa iyo yun? Ay, hindi. Paano yung pinanggalingan ng lupa na yun? Hindi pa rin. Eh kung Yun na nga, so parang wag yung nating galawin. pinatambag sa Dolomite, di ba galing ng Cebu yun? Ayun na, yun na Binakbak yung bundok doon. Dinala dyan. Ano ang epekto nun sa pinanggalingan Trahedya. ng lupa? Ayun, bumaha na. Isang trahedya. Di ba? So yun yung ibig sabihin, merong masamang epekto doon sa panggagalingan ng lupa at sa pagdadalhan ng lupa. Di ba? Ganun. Oh, sa halip na kumanta ng lupang hinirang, wala na. Lupang sinarang. Oh, Dams yun. ano. Ngayon, yung pong Manila, ano sa tawag nyo sa Bulacan Aerotropolis? New Manila Yun International ang tawag Airport. yan. Galing pong Bacoor ang lupa nun eh. Oh, tinan mo nga. O, di galing Bacoor. Mga sinunong na urban poor, na coastal poor, na pinangakuan ng relocation. Pero yun, kinuha na yung lupa. Umapaw sila ngayon, doon naman. Ewan, basta doon naman. So yun yung parang epekto niyang yung mga barrier o hadlang. Oo, ngayon, sa mangingisda, nakikita niya, wala na siyang access. Ay, ilang Pero hektarya yung ba yun? mangingisda mismo ang lumalaban sa mga binabanggit niyo. Ilang hektarya yun? Yung kabuuan ng Manila Bay, Yung Aerotropolis. 2,500. Tinan mo nga. Laki, no? 2,500. Ramon Ang, no? Ramon Ang. Ramon Ang, no? SMC. Yung RSA yan eh. Okay, sige. RE projects, renewable energy, napag-usapan na natin nung nung nakaraan. nakaraan. Yung offshore wind ay sobrang hindi lang yung isda. Inland, yung tsaka inistorbo. offshore. Mangingisda Wind projects. mismo. Mga fish pens, fish cages, yan naman yung una nating nakita noon na sobrang humarang sa kanila, binakuran yung kanilang pangisdaan. So malaking encroachment din yon. Ecotourism, Naku, ano din yan? ang laki niyan. Yung mga dito sa Batangas, yung Look, Hacienda Look, Patungan Beach, lahat yan pinaganda na at binigay na sa mga Ang hindi real lang estate natuloy dyan doon developers. sa yung bahagi sana ng 8,650 hectares na dating ecotourism project nung panahon ng PhilEstate tsaka Manila Southwest Development Corporation nung panahon ni Pilar Ramos. Natuloy. Hinarangan nila yan eh. Pero hindi ibig sabihin yung Hindi mismong yung site. buong plano. Yung plano doon sa Barangay Kalayo, hindi doon na Malakas talaga. Nalayo-layo. Pero hindi doon sa Barangay Kalayo. Kalayo. Kalayo ay. doon sa Patungan. Patungan natuloy po. Ayan. Di ba? Yung Patungan. Pero hindi doon sa Kalayo. Tinatong sa... Uy, Patungan, pagbaba nyo po ng bundok ng Pico de Loro, napakagandang Ganda yun. beach niyan. At sasabihin ng mga mangingisda nun, sige lang, pero wala kaming CR. Ngayon wala na sila. Nandun na yung, New Coast, ano yun? Well, anyway, sorry, hindi ko masyadong yung real estate development dyan, pero napakagandang resort. Yung Cove, parang kadugtong ng Cove yun eh. Maganda nga. Yun nga, Cove nga. Ayan, hindi ko na, hindi kasi natin afford yan eh. Oo. Alam mo ba yung Caps, yung... Pero pag merong maging sponsor, Hindi, kung inakyat mo lang dati yung bundok doon, pwede na eh. afford mo yan. Pwede na eh. Pero sarado na rin, pati yung bundok. Yung Balesin, ganito daw yan eh. Di ba, Balesin, pang social lang eh. Pang-sosyal. Pang mga politiko lang, pang super mayaman. Yung 8,000 po yung breakfast dyan eh. 8,000. Mas mag-helicopter ka bago ka makarating. Breakfast lang yan? Breakfast lang, tapsilog. Breakfast lang, tapsilog. Mas masarap Magkano? yung kinain natin kanina eh. Magkano? 8,000, tama ba? Di ba? 400 yung turon. 400 yung turon, ayan. Pag ganyan ang halaga, yung almusal ko, hanggang hapunan ako kakain. Hindi ako mananangalian, hindi ako maghahapunan. Kasi yung halaga nung breakfast na yun, kasang-kasa yun eh. Ito ngayon. Maghe-helicopter ka para pumunta dyan sa resort Hindi na yan. pala, no? Eto ngayon ang balita sa atin ng mga mangingisda dyan.
Mapalapit lang Ah, doon sa baybayin ng Balisin Island, ano mangyayari? binabaril po ng mga gwardya. Oh, tindi, no? So, walang sinabi yung Section 18 mo Wala. ng RA Wala doon. 8850. Tindi, no? Eto talaga. Matinding pagbanat yun. Hindi pagbanat doon sa fishing net yun. Banat na talaga. Oo, ibang banat yun. Oo. Ay, napaka-rich din kasi nung fishing ground doon. So, yung ecotourism, isang malaking ano talaga yan, burden, dagok, no? Oo. Sa malaking banat sa ating mga mangingisda. Black sand mining, encroachment Naku, din yan yan pa. sa Pangasinan. Oo. Then, meron din yung mga coral and shell harvesting, pang-export. So, lahat yon parang hindi mo na nga mahuli-huli yung isda mo, ikaw pa yung mangangalaga na ay magbabantay ng mga ganung paglabag. Sobrang pahirap sa ating mga mangingisda. Siyempre, ang panghuli dito, yung balikatan exercises, no? Mga Na- malakihan pa nga eh. Yung Large US scale. troops at saka yung Philippine troops, pag nagbalikatan exercises, sinasara nila yung shore. Lalo na ngayon, itong taon na ito, ang balikatan exercises ay sinama na nila yung maritime, Yeah. na lumubog muna yung barko bago sila talaga nakapag-exercise. Hindi, pinalulubog talaga yun. Hindi po, bago nga daw pasabugin, kunyari, Lulubog. kasi lumang-luma na. Oo. Pero ang point kasi doon ay, pag alis nila, hindi nakapangisda ang mga mangingisda. Pag alis pa ng mga tropang Amerikano, ay yung mangingisda pang maglilinis nung kanilang mga iniwan. makalat. So O medyo basura. pasan talaga yan ng ating mga kapatid na mangingisda. Yung isa, the 15-kilometer loophole, encroachment, yung isa yung destructive na mga proyekto. May mga destructive projects din po na kailangan nating banggitin, katulad ng mining. Nakakaano yan, yung mine tailings, pupunta yan sa bodies of water. O yung oil spills na nangyari nitong Negros Oriental oil spill, na kung saan ay nag-collapse yung wastewater lagoon, no, ng Robina, Universal Robina. So, kumalat yon sa mga 3,000 hectares ng karagatan. Kaya Tanjung nga, Strait. yung binanggit nating provision nung Fisheries Code of 1998, yung sections 18, 19, and 21, at saka yung section Article 1 nung Fisheries Code, at yung section 149 ng Local Government Code 1991, dapat yon consistent yon at umaayon doon sa mga pertinent provision ng 1987 Constitution. Yung sections 2 and 5 nung Article 12, na doon kinikilala talaga ron yung pwede kong sabihin constitutional right ng mga mangingisda sa kanilang preferential right para sa kanilang preferential use and priority use ng ating mga puok pangisdaan, lalo na sa mga antas ng munisipyo. Dapat consistent yon. Kasi so nasa Constitution yun? nasa Constitution. Sinasabi doon na yung mga subsistence fishermen ang nakalagay doon eh. Sila ay meron silang sila naman yung municipal eh. Meron silang preferential right para sa preferential use and priority use ng mga fishing grounds sa antas munisipyo. So dapat consistent yung mga existing domestic laws natin doon. Particular yung pertinent provision na yon ng Local Government Code 1991 at yung mga pertinent provisions ng Fisheries Code of 1998, yung 85, RA 8550. So, ang binabanggit mo, Caps, kahit dito sa binanggit natin sa oil spill, mismong yung pagkakaroon ng paglapit ng isang industrial corporation sa bodies of water, kahit sabi mo pang lagoon at doon nagkaroon ng oil spill, dapat mas tinanong muna yung municipal fisher folk kung siya ay papayag na may ganong, hindi nga encroachment yun na may ganong mixed use, pero alam mong pwedeng maging disaster doon sa rekurso mo. Kasi sa lagoon lang siya di umano, pero ako kasi ang liberal interpretation ko na diyan, kung ang magliit nating mangingisda ang binibigyan at kinikilalang may karapatang preferential at dapat may preferential use and priority use, di ba?
kakambal na nung may pagka-exclusive na karapatan yun eh. Kasi pag pinapasok mo yung commercial fishing vessels doon, o commercial fishers, lalo na malalaki, mawawalang saysay Wala. yung karapatan na yon na ang sinasabi ng konstitusyon, 1987 Constitution, ang preferential right para sa preferential use and priority use ng mga municipal fishing grounds natin, sa particular, ay nasa maliliit na mga mangingisda. So, kaya dapat, yung right of first refusal, di ba? Dapat sa mga maliliit na mga mangingisda yon. Bagamat binibigyan ng mga existing domestic laws kasi ng poder yung mga LGU, lalo na yung mga local chief executive na magbigay ng permiso sa mga small and medium hanggang malayang pangingisda ng mga commercial fishing vessels hanggang doon sa within the 15-kilometer area from the coastline, basta ang lalim ay 7 fathom at mas malalim pa. Okay. Alam mo, Kabs, pinasok mo na yung pangatlong punto ng ating ng ating discussion eh. Pangatlong punto, ano ba yung mga kumbaga matutunog na kampanya ng ating mga kapatid na mangingisda nung kumbaga hindi lang mga talagang full-time fisher, no? Yung buong pesan na umaasa both sa lupa at saka sa yaman ng dagat. So nabanggit nyo na yung isang mahalagang kampanya, yung assertion niya ng kanyang preferential use rights. Gusto kong pasukin, Caps, yung tinitake on din ng ating mga mangingisda, yung kampanya rin para sa soberanya, lalo na doon sa West Philippine Sea. Kanina doon sa sinasabi niyong fishing grounds, parang binuo nyo lang no? WPS, West Philippine Sea. Pero ang pagkakaalam ko ay merong siguro mga 5 major fishing grounds doon pa lang sa WPS mula sa Luzon hanggang sa Mindanao, no? O sa Palawan. Paano po ba natin, kumbaga parang mas bibigyan ng shape yung kanilang panawagan na lumayas doon ang mga dayuhang barko at kadalasan ay nakafocus lang sa layas, China layas, atin ang Pinas. Pero sa totoo lang ay maski ang barko ng US ay naglalayag din, no, sa ating mga fishing ground. So, paano po yung pinakaturo Hindi, ng yung kampanya? may pertinent din provision din yung 1987 Constitution, particularly yung Article 12, na yung exclusive right nga, sinabi doon Hindi pa nga preferential, exclusive right Sa territorial waters. Sa territorial waters, kasama na yung sa onshore and offshore yan no? Areas niyan yung exclusive right ng mga Filipino citizens. Kaya bawal talaga yung dayuhan Pinagbabawal nung saligang batas ng Pilipinas Siyempre doon sa mga territorial waters natin, kung saan may jurisdiction, may soberanya ang Pilipinas. Di like nung sa West Philippine Sea. At saka yung sa exclusive economic zones. Yung mga continental shelf natin. Diba? So talagang bawal yung pagpasok, intrusion ng mga dayuhan doon. Commercial fishing man yan, vessels, o mga dayuhang mangingisda, bawal talaga na pumasok doon. So isang halimbawa yan ng mas matindi naman yung pagbanat doon. Yung ibig sabihin, yung ini-stretch nila, talagang violation yon. Hindi lang pag at wala namang loophole, walang malabong provision Hindi pwedeng subject sa iba't ibang interpretasyon Ang linaw klaro na yung mga provision. Pertinent provision ng Article 12 ng ating ng 1987 Constitution. Bawal talaga ang mga dayuhan. Ano pong sukat? 200 kilometers? Yung ating EEZ? EEZ natin, kung saan merong soberanya at territorial rights, no? Yung Pilipinas, talagang bawal yung mga dayuhan. Chino man yan, China man yan. At siyempre, nagagamit din ng US yan na makapasok doon dahil hindi naman siya nangingisda. Hindi, Kasi ang bawal yung mangisda ka doon pero ang China, di ba, yung mga Chinese fishers, nakakapasok.
at nangingisda. Yung mga mangingisda nating Pilipino ay hindi makapangisda, di ba? Mm. O, Pero ang ako gusto kong dalawang bagay, Caps. Gusto kong kumbaga i-highlight din na yung pagtatanggol ng mga mangingisda doon sa territorial waters ay usapin talaga ng paggigit ng soberanya. Yeah. Marami So, kasi yun. nagsasabi na, bakit ba kayo nagtatanggol? Di nga kayo makarating sa 15 kilometers. Wala naman kayong gamit, wala naman kayong kakayahan. So, hayaan nyo na yun, di nyo yun mararating. Pero yung sabi mo nga, yung isda, ay nagma-migrate din naman yan di ba? So kung doon pa lang sa 200 kilometers ay meron nang nakakuha sa kanya na dayuhan, hindi na yun makakarating talaga sa atin. So yung pagtatanggol na yun ay maaari nating tingnan, pagtatanggol pa rin sa kabuhayan. Pero yung mga organisado nating mangingisda ay soberanya talaga yung iginigate nila doon sa archipelago. Pangalawang punto, nabanggit mo, pati inland waters ay dapat exclusive Oo, right exclusive yun. sa Exclusive right. Filipino. Sa Pilipino So yun. naisip ko yung Subic. Ah, Subic at saka Clark na kung saan ay doon nagbi-build ng ship at saka doon na rin nagdadaong ang balak barko tayuan ng pa nga ng Amerikano. arsenal di ba? Opo. Oo, Kasi yun sa yun Subic. yun yung trench siya Oo. So, andito pa lang yung niya, coast, port niya, biglang lalim na. So, ideal siya sa barko na either doon siya mag-dock o doon siya gagawin. Doon siya i-repair o doon mismo i-build. Di arsenal pa gagawin doon. Yun hindi nakikita ng ilan sa ating mga kababayan na yun ay talagang paglabag doon sa ating soberanya at sa usapin din ng ating marine resources o fisheries sector. So, yun yung naano ko dun sa laban. So yun preferential use rights, exclusive rights sa Right. ating karagatan, sovereignty, yan yung mga kampanya ng ating mga mangingisda. Tapos, siguro, naririnig na lang natin, environmental protection. Sila rin yung environmental defenders. Di ba? Sila yung pagbibintangan na gumagamit ng mga dinamita, pero sa totoo lang, sila yung nangangalaga ng ating karagatan. Wala silang tutol sa fish bans, 'di ba? Kasi nauunawaan nila yun na yun yung magpaparami pa ng ating stock. At kahit yung mga sanctuaries ay hindi nila yan ginagalaw as long as nakikita talaga nila na yun ay sana sa kapakinabangan ng community. So sila ay environmentalists din. Yun ay isang laban din nila. Sasama na yung sinabi mo tungkol sa reclamation na environmental din yung ilang aspeto kung bakit meron tayong pagtatanggol doon sa karagatan. Tama lamang na at all times ay ina-uphold, pinagtatanggol yung ating pambansang soberanya. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin ng iba, lalo na ng mga sumasang-ayon sa panghihimasok o nagiging katulong sa panghihimasok ng mga dayuhan sa teritoryo ng ating bansa na ano pa magagawa ng maliliit na mga mangingisda, di ba? Para tutulan o sagkaan yan, di ba? Nakakalimutan naman kasi nila na yung mamamayan ang higit na mapagpasya, hindi yung mga bagay, di ba? Yan man, armas man yan na pandigma, hindi naman ibig sabihin wala nang ang pagiging mapagpasya ng mamamayang Pilipino at mamamayan ng Amerika mismo. Kung merong people-to-people solidarity relations yan, kapatututulan yan ang panghihimasok ng US, pati na yung panghihimasok at pag-okupa sa teritoryo ng Pilipinas na ginagawa ng China, na ginagamit din naman ng Estados Unidos. Di ba? Para siya na lang. Para sila lang. Para daw sa ngalan ng pagtatanggol ng seguridad, hindi lang ng Pilipinas. Kung hindi binabanggit pa nga niya yung interest ng Asia-Pacifico, region ng Asia-Pacifico di ba? So siya din naman ang nagtutulak, ang tawag doon, nagbubuyo, no? ng pagtindi ng sigalo. Provoke. Nagpo-provoke, di ba?
hanggang sa at yun naman ang ayaw nating mangyari. Na Yes. magkaroon ng proxy war diyan sa area na yan ng ating teritoryo. Yes. Palagay ko, Kaps, ganun din yung panawagan ng ilan nating mga kasamang mangingisda sa buong mundo o nabanggit mo na sa rehiyon, sa Asia Pacific. Kumbaga meron tayong shared na katubigan, meron din tayong shared no, ng mga problema sa usapin ng soberanya, sa usapin ng pangimasok ng US imperialism. No? Ganun nila ngayon i-push yun, ngayong World Fisheries Day. Yung amba ng giyera, sabi mo nga, mas mapagpasya ang tao, hindi ang kagamitan, pero ang binubuo nila, binibuild nila ay pangyera o sa halip na suportahan yung mga mangingisda sa mga mas advancing teknolohiya, sa halip na isulong no, ang soberanya sa pagkain or seguridad sa pagkain ay ganito yung nangyayari sa kanila. Kaya parang nasa front line, kung tutuusin, hindi lang ito literal na nandun sila sa coast na nakabantay no, sa atake sa kanila, kundi sama-sama rin yung naging pagkilos at pagbasa, pagtingin at panawagan doon sa laban ng mga mangingisda. So hindi lang Asia Pacific to, kasama rin yung mga South Asian brothers and sisters ng Sri Lanka, India, and Palestine. Kasama pa ang Palestine bilang bahagi rin ng West Asia. Doon sa kanilang paggigiit no, ng kanilang soberanya sa pagkain. At lalo na, ang diet nila ay kasama dito ay ang napakasarap na mga seafood na mahal sa atin dahil ito ay ine-export lang o ini-import mula sa ibang bansa dahil walang suporta sa atin ng ating pamahalaan. Yun, may dagdag ka pa, Kaps, dun sa kampanya. Ayun, yung tactical na kampanya ngayon, yung pagtatanggol dun sa Kisi-Kilometro. Yes, atin ang Yung kitse. atin ang 15. No? Malawak at malalim o malakas yung basihan, yung batayan ng kampanyang masa na yan na nangungunahan ng Pamalakaya Pilipinas. Diba? Dahil nailaban na nga yung mula 6 o 7 kilometers from the coastline na nabanat nga hanggang 15 kilometers yung yung from the coastline yung dapat ay eksklusibo at may preferential use and priority use yung maliit nating mga mangisda sa mga pangisdaan sa klaw man yan ng alin-aling mga munisipyo no sa ating sa bansa no. So tuloy-tuloy yung kampanya na yan at yan mas magiging may potensyal na mapalakas, mapalawak pa yung mga lalahok at dapat lumahok din sa kampanya na yan. Kasi tayo, archipelagic tayo So ibig sabihin, saan man may maliliit na mga mangisda, may mga komunidad, ang maliliit nating mga mangisda, ay potensyal silang mapasama din sa kampanya na yan. No? At habang ikinakampanya yan, kailangan aktibo naman ang pagdepensa. Yes. Doon sa mga pangisdaan ng ating mga mangisda. Laban doon sa mga mapaminsalang mga hadlang, mga barriers, mga yung mga sumasagka o lumalabag sa karapatan ng ating mga mangisda. Yes. Lalo na sa kanilang kabuhayan. Kasi yung right to livelihoods nila na yan, and then yung right to adequate food as a fundamental right, so nalalabag din yon. So kaya yan yung isang mahalagang ngayon. Tactical na kampanyang masa sa hanay ng mga mangisda. At mainam na nasa unahan ng pampolitikang yan at pang-ekonomiyang kampanya at laban ay yung Pamalakaya Pilipinas. Yes, yung organisado. Yung organisado. Kasi sabi nga natin, kung pulo-pulo yan, buuin natin ng isang pambansang organisasyon o kampanya. Oo, kasi may matututunan ka naman sa isda Di ba yung mga, tawag doon? Yung mga fingerlings yan. Opo, yung fries. Oo. Oo nga po. Hindi daing yung fry. Fingerlings. Nakita ka ba ng hiwa-hiwalay? Oo nga, no? Sama-sama yan. Nag-aaral yan, Kaps. Sama-sama yan, di ba? School. Sama-sama yan di ba?
Kung saan alam mo kahit ang dilis, maliliit ang sukat nila. Nakikilaw. Bukod sa nakikilaw, pag nagsama-sama yan, no? At naghugis ng isang dambuhalang Pating. pating, takot ang anumang malaking isda na mamiminsala sa kanilang komunidad. Yes. At nakalagay po sa baba, organized. Oo. Yun ang kailangang Nakita ko abutin na yan. ng ating maliliit na mga mangingisda. Ba't patatalo pa ba mangingisda natin kaysa sa mga dilis? Hindi po, huwag niyo po hamunin ang mangingisda natin. Oo, hindi dapat, hindi kaya nga. Flotilla yan. Hindi dapat patalo, 'di ba? Kung yung mga dilis nagsasama-sama, Yes. di napatunayan naman talaga sa organisadong lakas, mahigpit na pagkakaisa at matibay na determinasyon para ipaglaban, ipagtanggol ang kanilang karapatan. Diyan nagluluwal ng tagumpay. Yes. di ba? Ang saya-saya. Sabi nga ni Gusto ko Kadaning talaga yan. lagi, magpunyagi Magpunyagi. Oo nga. at magtagumpay. Okay. Akala ko meron ka pang kasabihan sa isda eh. Okay, Caps. Okay. Tingin ko dyan na nagtatapos yung kwentuhan natin. Pero hindi pa natatapos ang kwento. At subaybayan. Subaybayan po nyo ang aming susunod na episode dito sa aming podcast na Ang kwentong may kwenta. Huwag niyo kakalimutan, i-like ang aming social media.